Grabe sila Melo Ball mga idol, ibang klase talaga ang pinapakita niya ngayong season, buhat na buhat ang Charlotte Hornets. Kanina, sa panalo ng Hornets laban sa Washington Wizards, muling nagpakitang gilas sila Melo matapos magtala ng monster triple-double performance, 38 points, 13 rebounds at 13 assists. Halatang all-around game na naman ang pinakita nila Melo, kontrolado ang opensa at pinangunahan ang bawat atake ng Hornets. Dahil dito, umangat na ang Charlotte sa ikatlong pwesto sa Eastern Conference standings na may record na 2 panalo at 1 talo. Mukhang seryoso ngayong season sila Melo Ball na patunayan na kaya niyang akayin ang Hornets papunta sa mas mataas na level ng kompetisyon. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba kaya nila Melo dalhin ang Hornets sa playoff ngayong taon? Samantala, mapapalaban na naman ang Los Angeles Lakers bukas laban sa batang koponan ng Portland Trail Blazers. Bagamat may record pa lang na 1 panalo at 2 talo ang Blazers, hindi ito dapat balewalain, lalo na't pinangungunahan sila ni Deni Avdija at Jerami Grant na parehong may kakayahang umiskor at dumepensa sa parehong dulo ng court. Kaya't siguradong kailangang maghanda ang Lakers sa bilis ng opensa ng Portland, lalo na sa mga transition attack at perimeter shooting. Isa rin sa mga dapat bantayan ng Lakers ay ang young core ng Blazers na agresibo sa fast break at mahilig umatake sa rim, bagay na madalas nagiging hamon sa depensa ng Los Angeles. Samantala, malaking kawalan din para sa Lakers ang pagkawala ni Luka Doncic na inaasahang hindi makakalaro ng halos 1 linggo dahil sa iniindang injury. Dahil dito, muling aasahan ng koponan si Austin Reeves na kanina lang ay nagpasabog ng 51 puntos sa panalo nila kontra Sacramento Kings. Grabe ang kumpiyansa ni Reeves ngayon at siya na ang magiging pangunahing sandigan ng Lakers habang nagpapahinga si Luka at LeBron. Para masiguro ang panalo, kailangan ng Lakers na mapanatiling maayos ang ball movement, limitahan ang turnovers at kontrolin ang paint area gamit ang kanilang laki at experience. Kung magpapatuloy ang mainit na opensa ni Reeves at makakapaglaro ng disiplinado ang buong koponan, malaki ang tsansang makuha nila ang panalo laban sa batang Blazers. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba kaya pa ring magtagumpay ng Lakers kahit wala si Luka Doncic at LeBron James? Samantala, isa sa mga posibleng mangyari bago ang trade deadline ay ang pag-trade ng Phoenix Suns kay Nick Richards. Isa sa mga dahilan kung bakit posible itong mangyari ay dahil sobra na sa dami ng sentro ng Suns. Nandyan sina Mark Williams at Kyle Malwatch na parehong gustong bigyan ng mas malaking playing time. Dahil dito, si Richards ang pinakamadaling i-trade ng koponan. Habang ang Los Angeles Lakers naman ang pangunahing koponang lumulutang bilang potential destination ni Richards. Kailangan ng Lakers ng isa pang big man na tutulong kay DeAndre Ayton sa ilalim bukod kay Jackson Hayes, isang rim protector at rebounder na magbibigay ng stability kapag nagpahinga si Ayton. At kung sakaling ituloy ng Lakers ang trade, maaaring isa sa mga rotational players tulad ni Jared Vanderbilt o Rui Hachimura ang isama sa trade package depende sa salary match at pangangailangan ng Suns. Posible rin na idagdag ang isang future second round pick para maging mas kapani-paniwala ang offer ng Lakers. Kung mangyari ito, malaking tulong si Richards sa frontcourt depth ng Lakers lalo na sa aspeto ng depensa at energy sa ilalim. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba dapat na ituloy ng Lakers ang trade na to para kay Nick Richards?